Dalawang LPA ang minomonitor natin at sa kasalukuyan nga po ang isa dito ay nasa loob na ng ating area of responsibility. Ito po yung ating minomonitor over the past few days. Huling nakita ang kanyang sentro sa layong 560 km silangan, hilagang silangan huyan ng Itbayat, Batanes at kasalukuyan ay medium po o katamtaman ng kanyang tsansa na mabuo bilang isang bagyo. Ibig sabihin po niyan, after 24 hours ay may posibilidad na tumaas ang kanyang tsansa na ma-develop into a tropical cyclone. Meanwhile, meron pa po tayong isang minomonitor ngayon na LPA sa labas po ng PAR, although malapit na lamang po ito sa ating boundary. Ang huling sentro po niya, ang huling estimate po ng ating sentro nito ay sa layong 1,460 km silangan ng Central Luzon. At ngayon nga po ay katamtaman din, same with the LPA dito sa northeast part ng ating extreme northern Luzon, katamtaman din ang kanyang tsansa na mabuo bilang isang bagyo. So after 24 hours, hindi natin inaalis ang tsansa na ito din ay ma-develop bilang isang tropical cyclone. Sakali man po na tayo ay magkabagyo sa mga susunod na araw, 2 to 3 days from now, ay ipapangalan po natin sa next na bagyo natin ay Bagyong Pilandok. At kung sakali man po na itong parehong LPA ay ma-develop into a tropical depression, ang next naman po na ipapangalan doon ay Bagyong Queenie. So sa ngayon, meron pa pong uncertainties, lalo't LPA pa lamang po sila at may mga uncertainties pa tayong kino-consider. Ang ating advice ay patuloy pong mag-monitor sa magiging updates ng Pag-asa ukol dito sa weather disturbances. Samantala, itong LPA po dito sa extreme northern Luzon, ito po primarily ang naghahatak o nag-e-enhance ng habagat sa ngayon at sa kasalukuyan, yung habagat po or enhanced habagat ang nagdudulot ng halos buhos ng mga pag-ulan dito sa Zambales, Bataan, maging dito po sa Benguet, La Union, Pangasinan, Tarlac at Occidental Mindoro. So very concentrated yung mga pag-ulan doon ngayon sa westernmost portion ng Luzon dahil sa patuloy na pag-epekto po ng habagat. Samantala dito sa Metro Manila, sa natitirang bahagi pa halos ng Central Luzon, dito sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Region, sa Cordillera Administrative Region, at maging dito po sa ilang bahagi ng Calabarzon ay patuloy din makakaranas ng katamtaman hanggang sa kung minsan ay matinding pagbuhos ng ulan, especially during thunderstorm occurrences. So, ang ating payo ay patuloy po rin pong mag-ingat, especially po sa mga banta ng mga pagbaha, especially po sa mga low-lying areas at sa mga lugar na malalapit po sa ilog. Samantala sa natitirang bahagi naman ng Luzon at dito po sa Visayas, maulap din generally ang papawrin at may mahina hanggang sa katamtamang pagbuhos ng ulan din na inaasahan, bunsod pa rin ho ng habagat. But for Mindanao, doon po ngayon medyo mainit ang panahon dahil may anticyclone po na nakakaabot